May tanong sa akin, Boss Rai, totoo po ba yun? Ibabaon daw nila ako sa utang. Kaya po ba nila gawin yun? Paano po yun? Salamat po ulit. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa ating video, alamin po natin kung kaya po ba na ibaon tayo sa utang. Itong mga bugo katabusadong online lending apps at paano po ba nila ginagawa yun. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang, maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, sabi nga po, is Boss Rai, totoo po ba yun? Ibabaon daw nila ako sa utang. Kaya po ba nilang gawin yun? Paano po yun? Salamat po. So, ito po yan, alam naman po natin na itong mga bugo katabusadong online lending apps, especially po, yan pong mga fly-by-night or illegal, yung mga hindi rehistrado, kumukuha po talaga yan ng information natin. Okay, ito yan. Ang proseso kasi niyan, so mag-a-advertise, dadaan po sa feeds natin, So, pag nakita natin, kiklik natin. So, papadownload. Pagka di-download nyo ho yan, manghihingi ho yan ng access sa lahat po, ng telepono natin. Picture, contact list, okay, recordings and everything. Lahat po talagang hihingin. Hindi ho kasi matutuloy, yung ating application kung hindi ho natin bibigyan ng access. So, sapilitan yun. Okay? Which is bawal yun. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kasi, ito ho, ang logic dyan Bakit mo kailangan ng access sa gallery o kung saan pa? Diba? Kung nahihingin nyo naman sa diba? O kung ibinibigay naman doon sa apps nyo Diba? Hinihingi nyo naman yung pangalan, address, may selfie kayo, diba? Ba't kailangan nyo ng access? Diba? Ang masakit doon, pag naibigay po yung access, lalagyan po ng malware ng mga bugok na yan, yung ating telepono. Para po makuha yung mga information na gusto nilang kunin. Especially po yung mga nasa contact list po natin. Kasi po yung mga nasa contact list natin, yan po yung ginagawa nilang collateral. Okay? Yan yung pinangahawakan nila. Nasa oras na hindi ka makabayad, yung mga contact list, ang tatawagan nila para kulitin, bastusin, at worst po, singilin. Okay, so ibig sabihin, nasa kanila yung information. Ito ngayon yan. Pagka po nakahiram na tayo, let's say na-disburse, okay, 2 days prior the due date, naku po, grabe na humaningil yung mga bugok na yan. Which is supposed to be, hindi dapat nila ginagawa maningil Magpaalala, yes, pero maningil, hindi. Pag natansya po nila, na hindi ka talaga makakabayad o alanganin na makabayad ka, pupuntahan na kagad nila yung mga contact list natin. Tatawagan, kukulitin, sisingilin, aabusuhin. Now, pagka talagang lilipat na naman ang diskarte yan. Okay? Marami pong mag-i-email sa inyo or maraming mag-i-SMS po sa inyo, mag-o-offer po ng loan. So, syempre, tayo po, sa kagustuhan po natin na makabayad, yan, di ba? Hihiraman natin yon para makabayad tayo doon sa isa. Isa po yun sa pamamaraan para tayo mabaon sa utang. Topper system po yun. Okay. Pero, meron po akong nare-receive. Okay? May mga nare-receive po tayo. Napakarami na po. Mga messages and emails. Na wala naman po silang nahiram sa ibang mga wala, pero nagkakaroon sila ng utang. Actually, meron pong experience dyan si Kaibigang Johnny. Kaibigang Johnny, shout out. Okay? May experience siya dyan. Kung hindi ako nagkakamali, na-feature niya rin po yan, nagawa niya ng content. Nagulat siya, meron siyang record dun sa isang ola. Totoo po. Yan po ang kayang gawin niyang mga yan. Kasi po, nanakaw na nga nila yung information natin
So ngayon, siyempre, alam na nila, kasi unang-una po, tingnan nyo, hinihingi sa application yun, which is normal. Kaya lang ang masakit, yung ibang information nakuha sa cellphone natin. Okay? Tapos yung pang mga bugo katapusadong online lending apps na yan, galawang nga sindikato yan, di ba? Magkakilala yan. So, gagawin lang yan. Pare, ito, gawin natin, ha? Kuha tayo dito, ganyan-ganyan. Patay na. Mag-uusap lang huyang mga yan. Gagawang ka ng utang. Talaga ibabaong ka. Walang yan, ang labanan dyan sa mga bugo katapusadong online lending apps yan. Yung mga illegal, naku po, todas po tayo dyan. No, kaya nga ako, sabi ko sa inyo lagi, kung manghihiram tayo dito sa mga OLA, okay, make sure, no, na sila po ay kasama sa recorded online lending platform. Bakit? Kasi po, pag kasama po yan sa recorded online lending platform, meaning, yan po ay incorporated, registered sa SEC at meron niyang certificate of authority. Kasi requirement yun para mapasama ka ron eh. Okay po? Kasi po, pag kasama ka sa recorded online lending platform, pwede kang mag-advertise online, magkumuha ng application online, mag-process online, mag-disburse online, at maningil online. Okay? Yun yung pinaka-parang lisensya mo, no, na mag-transact ka online. Okay? Yun po ang hanapin po natin. Now, I'm not saying na lahat po na nasa recorded online lending platform ay matitino. Meron din po mga bugok dyan. Okay, para masala pa natin, dun po sa apps nila, bago kayo mag-apply, machi-check nyo naman po yun eh. I-check nyo po yung information doon. No, yung information nila, yung mga ratings, yung mga comments. Pag nakita nyo po, no, na mayroong mga harassment, mataas ang interest rate, huwag nyo nang puntahan. Huwag nyo nang humpatulan. Okay, so dalawa na po yung binibigay ko sa inyong filter. Yung pangatlo, no, panoorin nyo po yung mga reviews dun sa mga channels po na mapagkakatiwalaan po natin. Sino-sino po ba yan? Yan kay kaibigan Johnny, kay Janitor, okay? Kay Mami Yam, kay Pat Quinto, at saka po kay Ate Red. Yan po, ginagawa po nilang ginipig ang kanilang sarili, no, para po ma-try, no, kung ano po yung nangyayari sa loob nitong lending na to, nung OLA. Totoo po yan. Ginagawa nilang ginipig. Nangungutang po sila doon. No, for the sake po na mai-impart po sa atin as consumer kung ano nangyayari sa loob. Okay? Hindi ho sila nagtuturo na utangan mo to, hindi ho. Ginagawa ho nilang ginipig yung kanilang sarili. Sinasacrifice po nila yung kanilang information for the sake po ng mga manonood o ng mga kababayan po natin na gustong manghiram sa OLA. Okay? Talagang inihimay po nila yon. Saan ka ba po pwede talagang manghiram ng maayos, no? At sila po alam nila at binabanggit naman po nila kung alin yung mga OLA na maayos. Okay po? So, suportahan po natin yung kanilang mga channels. Okay? Tatlo yung sinabi ko sa inyo na yon. Balikan nyo po yung aking video. No? Kasi po, iba po yung may alam. Okay? Hindi ho po pwede na nagdaan sa feeds natin, kailangan natin ng pera, download, i-accept lahat, magbigay ng access, ala na. Kasi at the end of the day, tayo po ang talo eh. Di po ba? Bukod po kasi doon sa binigay natin information sa application, nakapagnakaw na ng details yung mga yan eh. So ano po ang kumbaga, napakadali na po na ikalat yung ating information. Lalo nga yung mga yan, di ba sabi nga ho sa inyo, galawang sindikato yung mga yan. Di po ba? So, napakahirap po na ipagkatiwala sa kanila yung ating information. So, wag na ho na, kumbaga, marami na hong napahamak. Di ho ba? Wag na ho natin idagdag pa yung ating sarili. Now, kung nandyan na tayo, okay, nahihirapan na tayong magbayad. Kung yan po, no, ay illegal, meaning wala hong registration, fly by night, bayaran nyo lamang po kung magkano po yung dinisburse sa inyo. Pero kung yan po ay kasama sa recorded online lending platform, makipag-usap po kayo. Kung ayaw kayo kausapin ng maayos, kung binabalagbag kayo, santabi nyo. Kung alin po yung mga OLA na makikipag-usap sa inyo ng maayos, yun po ang anuhin nyo, bayaran po ninyo. No? Yun ang unahin ninyo. Huwag ho kayo magpaka-stress. Kasi nandyan eh. Di po ba? Kumbaga,
napasok na natin. So ngayon, gawa natin ang paraan para malabasan naman natin. Okay, ang pinaka-importante po dyan is kontrolin natin kung ano yung kaya natin kontrolin. Yan po yung isipan natin tsaka yung ating damdamin. No? Huwag huwag natin huwag tayo mag-dwell masyado dun sa sa isipin o sa problema na hindi pa tayo nakakabayad. Okay po? I'm not saying na huwag yung bayaran. Okay, ang sinasabi ko lang po is huwag tayo mag-dwell too much doon kasi matidepress tayo eh. Di po ba? So paano tayo makadiskarte na maayos? Di po ba? Ano tayo makipag-mingle tayo sa pamilya natin? Diba? Ibalik natin yung dati natin sigla. And the pinaka-importante po niyan is mag-focus tayo dun sa ating hanap buhay. Kasi po yung hanap buhay natin ng bread and butter natin, dun tayo kumukuha ng ating pangkain, diba, pantusto sa ating pamilya. At, syempre, dun tayo kukuha ng pambayad dyan sa mga olaho natin o sa mga nahiram po natin. No? Kagaya yung sinabi ko kanina, unahin nyo po yung nakikipag-usap sa inyo ng maayos. Yung mabibigyan kayo ng payment options, di ba? Other ways or means na mabayaran nyo ng maayos yung inyong nahiram. Unti-unti nyo siya, tsaka nyo bayaran. Tapos, tsaka nyo pag nabayaran nyo na yung matitino, tsaka nyo balikan yung mga ayaw makipag-usap sa inyo ng matino. Ganun lamang po. Ayaw nila makipag-usap ng matino, di ba? Kasi yung panghiram per se, hindi ka palang nakabayad, hindi naman kasalanan yun eh. Kaya nga hindi yan hindi yan pinaparusahan ng grabe sa ating sa ating batas di po ba? Kaya nga yan usaping sibil eh. Kasi po dumarating talaga ang tao sa agipitan. Ngayon, itong mga nagpapautang, mga lending, financing, banks, and even yung mga bugo katapusan ng online lending apps na yan, mapaligal o illegal, dapat sila po ang nagkakandak or nagpumaalam kung tayo may kakayanan magbayad. Kasi ang mahirap dito sa mga bugo katapusan ng online lending apps, lalo yung fly-by-night, lahat binibigyan. Hindi na sila nag-credit investigate, nagbe-verify. Okay? Wala na silang ganun ngayon Talaga sila bigay lang ng bigay. Di po ba? Kumbaga, sinira nila yung traditional na pamamaraan ng pagpapautang. Wala na yung credit investigation. Which is, dapat dun pa lang, masala mo na kung sino yung may kakayanan magbayad. Diba? Sino yung may karapat dapat pahiramin? Hindi na gano'n na nangyayari ngayon. No, sad to say na nasisira. Ako I am not against sa mabilisang pagpapautang. Okay? Against ako dun sa hindi pagsunod sa tamang pagpapautang. Kaiba po kasi yun No, sana lamang po naiintindihan na hindi lahat ng tao merong karapatan. Kasi hindi right yan Privilege po yan. No, so lagi natin itatatak sa isip natin na hindi lahat ng tao may right na manghiram. Okay? Privilege yan na ibinibigay po sa atin nung mga nagpapautang po sa atin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.